Hello. Alam nyo, ang DepEd teachers, iba sa mga kawani ng gobyerno kasi iba yung working time natin. Kung sa mga kawani ng gobyerno talagang, ibang kawani ng gobyerno talagang dapat i-reflect nila yung 8 hours. Kasi wala silang provision na yung, although meron silang work from home di ba? Pero wala silang provision na dapat ang i-render lang nila sa kanilang workplace ay 6 hours. Kasi tayo hindi pala ako kasama. Yung mga guro meron. Ang nire-require sa mga guro ay 6 teaching hours lamang. At kompleto na yung kanilang sahod. Hindi na pwedeng bawasan kung sila ay naka 6 teaching hours na sa kanilang biometrics. Kung ganun pala, nasa 6 teaching hours ay kompleto na yung sahod ng mga guro at hindi na pwedeng bawasan, kaya yung 2 hours nila na nire-require sa atin ng civil service to complete the 8 hours ay maaari namang gawin outside the school premise. Pwede. Kaya kung sinasabi ng mga principal nyo na yung dapat mag 8 hours kayo, kapag hindi kayo nag 8 hours sa biometric, babawasan kayo, mali. Di ba? Pwedeng mag 8 hours kung gugustuhin ng guro na yung 2 hours ay gagawin sa school. Wala namang problema. Pero pwede rin yung 6 hours kung ang gusto ng guro ay yung 2 hours niya ay gagawin niya outside the school. Yun ang sinasabi ng guidelines ng DepEd. At ang civil service, merong resolution tungkol dyan. Na-vlog ko na yan eh. At ang COA, alam ng COA yan. Alam ng COA. Kasi ang COA, dumidepende yan kung ano yung mga guidelines provision ng isang ahensya. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na binabawal ng COA. Hindi. Ang COA, tinatanong, ano ba ang guidelines ng DepEd? Yun ang kanyang susundin. Yun ang kanilang panuntunan din. Diba? Kaya lang, hindi naman din natin maano yung mga ibang principal natin. Kanya-kanya ding interpretation yan. Hindi ko naman sinasabing mali sila na ako lang marunong, no? Baka magalit naman sila. Pagka kanya-kanya ng diskarte, kanya-kanya ng discretion. Kaya lang, sa pag-i-implement sana, wala naman problema kung i-require. Pero kung yung mga guro gustong gawin sa bahay, yung 2 hours, sana payagan. Di ba? Ang mahirap dyan, yung natatanggap nating report, na kapag hindi raw naka 8 hours yung mga guro, binabawasan. Yun ang mali. Yun ang mali, dear principals. Hindi dapat sila binabawasan. Kasi maliwanag dyan, kapag naka 6 hours na teaching hours teaching, yung mga guro, ay kompleto na yon at hindi na sila pwedeng i-under time bawasan. Kompleto na yung buong sahod nila in a day. So, naintindihan ba ng ating mga principal? Kung nire-require natin na 2 hours ay sa wala namang problema. Pero, mali yung kapag hindi nakapag 8 hours sa biometrics, nagampanan naman nila yung trabaho nila na 6 teaching hours, hindi sila pwedeng bawasan. Ganun yun, So, nakakalungkot kasi, sinasabi ng mga guro, Sir Bong, bakit po iba-iba kayo na implementation? Hindi iba-iba. Dapat ini-implement ang tama. No? Ini-implement dapat ng tama. Kung ganyan din ang implementation ng division nyo, yun lang. Baka ang division nyo kasi, nire-require din kayo ng 8 hours na ayaw yung 2 hours sa labas. Discretion yan ng SDS. No? Discretion yan ng SDS. Pwede, no? Pwede. Kaya lang, nadideprive yung mga teachers natin na po pwede namang gawin sa outside the school yung 2 hours. At hindi dapat binabawasan yung mga guro kung naka 6 teaching hours na sila. Yun ang yun ang malungkot Yun ang bawal. Na naka 6 teaching hours na,
Tapos, dahil hindi lang naka 8 hours, binawasan. Yun ang mali. No? Yun ang mali.